Ayan, so magandang gabi sa inyong lahat. At nagulantang na naman ang mga naka-e-bike guys. Ngayon, may mga nagtatanong sa akin, ano daw reaction ko. Hintayin natin kasi iba-iba po kasi yung classification ng e-bike medyo na-generalize yung pangalang e-bike. Alam niyo naman po ang mga nagiging hari ng kalsada yung mga naka-e-trike o yung mga e-quad na tinatawagin. Kasi nga po bigla na lang lumiliko, parang nakaharang, bibalagbag ang ang kanilang pagpa-park, diba? So yun yung nagiging reason kung bakit Tapos yung mga e-bike naman na naka two wheels, ang titigas ng ulo, ayaw mag-helmet. Imagine yung mga nakamotor nagko-comply na naka-helmet. Kayo, parehas lang tayo ng itsura, parehas lang tayo may danger sa kalsada, hindi ka nag-helmet. Yun yung sinasabi ko lagi sa ating video, di ba? So, mga nagtatanong din na dapat daw ba may lisensya, kailangan ba ng rehistro? Lisensya, guys, lisensya, sabi ko, lagi ko po sinasabi yan, pinapaalala ko. Mas mabuti na rin pong meron kayong lisensya. Lagi nyo pong naririnig sa akin yan. Kahit mag-comment po yung mga nasendan ko ng ganyan. Mas mabuting meron, lagi ko po sinasabi, kesa wala po. Kasi nadidisgrasya nga po yung may lisensya, di ba? What more yung wala tayong kaalaman sa basic road, di ba? Road road safety, di ba? Yan ang pinaka-importante. So yun nga ang ating nagiging reason. Yan din ang sinasabi ko lagi. Pabalikan ang mga ganyang senaryo. Yes, opo, may ibida law, pero may batas pa rin po para po sa kaligtasan ng lahat, no? Hindi naman po siguro basta maglalapag ng ganyan, pero tingnan natin guys, wag muna natin siyang kontrahin, sumunod muna tayo, no? Pero ako, wala kasi ako ibang service na, no? Dahil nga na tayo, ito na talaga yung ginamit nating service, wala na tayong iba. Anyways, din naman, ilang araw na lang din naman ako dito sa Makati, mag-office. Tayo po ay magpo-focus na po kung saan na ating mag-negosyo. So yan, at yan po ang aking reaksyon. Sana nga po kasi lahat po tayo matutong proper gear, no? Sorry, medyo mahangin yung tunog yata. Sana lahat tayo matutong mag proper gear, magsuot ng tamang damit, dress code, lalo na po kahit na malapit po yan, hindi niyo po masabi ang aksidente, no? Okay, balikan po natin, sabihin natin hindi niyo masabi aksidente, yun na nga po, hindi natin masabi aksidente kung kailan talaga. Mabuti nang meron tayong di ba? Meron tayong proper gear pa rin. Malay mo, medyo malakas ka sa taas, dahil nakasuot ka ng proper gear, naiwasan pa kahit pa paano. Ayun, so tayo, lagi tayo nagpapaalala tungkol sa paggamit ng tamang helmet, no? Buti nga di mahigpit, kahit na helmet pang bike lang pinapayagan pa, dahil e-bike, masyado niyang inaano yung bike na word huwag naman natin abusuhin din. Lahat po ng sobra masama, diba? Kaya pag nasobrahan masasama kayo, diba? Dun nasa labas na lahat, walang naka-table. Mayroon pa pasok. Ayan, botox treatment meron pala dun. Okay, so ayan, umatras siya. Kasi kakanan ba o kakaliwa? Saan pa pupunta to? Bigat niya, manibela, kasi hindi yan power steering. Kailangan niya pagalawin para gumaang ang manibela. So atras ulit, ganyan po ang technique guys. Kaya pag marunong ka magmaneho, yan, matututo ka kung saan dapat ang pwestuhan mo. Tapos alam mo din kung ano yung blind spot ng sasakyan, diba? Kaya yan ang mga dapat na malaman ninyo, dahil sa paggawa din ng lisensya,
Alam nyo rin po yan, madidiscuss po doon kung ano po yung mga sign, yung mga sign, no? Road signs. Ayan, kita nyo, haba niya, pumapaloy po ito. Walang proper ano naman siya, signal naman. Okay, tayo ay babaybay papuntang Quezon City, no? Ang tagos natin dito ay Santa Ana ulit, kung saan tayo dumadaan ng umaga. Dito lang tayo, bumabalik na lang tayo ngayon. Pero nag-iibay pa rin po tayo, minsan nag-i-EDSA pa rin tayo, lalo na pag umuulan. Alam niyo naman po ang baha dito sa atin. Pagka konting ulan, pag bumaha, hindi tayo pwede sa Araneta dumadaan or kung saan ano, kaya EDSA pa rin po pinaka mahusay ang pagkakaliko nito. May tao. Okay. So ito po ay Circuit Makati. So palit na po ng palit ang kalsada rito. Okay, so ano tayo? Okay, time check. Medyo late na rin. Kumakita. Huwag na 9 o'clock na ng gabi. Diba? Hindi. Ano lang, dahil bare months, guys. Okay, so yun lang muna, guys. Mababa na rin yung video, no? Ano lang tayo. Tamang makinig ng maayos. Huwag mag-react kaagad, no? Huwag mag-panic, guys. Relax lang. At tungkol naman sa rehistro pala, sorry, dagdag na natin. Yung tungkol sa rehistro, kasi talagang nasa kontrata ng NWOW na pag ni-require yan, sila tutulong dyan. Kasi sila talaga yung panggagalingan ng dealership dahil yung may resibo tayo sa pagkuha naman kasi ng pagpapapel ng isang sasakyan. Syempre custom paid, tax paid yan. Tapos yung resibo galing sa tindahan mismo, local manufacturer, syempre yung process ng yung specs niyan, ibigay yan doon sa LTO, submission, accreditation. Then voila, yun na yun, no? Pwede na siyang i-renew every year or every 3 years or wala na yata 3 years, every year lang pa rin kasi mawawalan sila ng monitoring. Okay, so yun lang. Kaya lang tayo, lagi tayong makinig lang ng mga bali-balita. May mga nagpapakalat din kasi ng fake news, kaya ang gulo, no? Kaya totoo naman, kaya tayo nagkaklaro. So far, ilang din ang reaction ko ngayon dahil nakikita ko lang kasi ang balita base din sa mga nagpo-post So yun lang, hindi ko din naman pa narinig, pero yung isang napanood ko is galing kay Senator Raffy Tulfo, no, na ipagbabawal December 1. So pa lang naman, November 28, no? 27, diba? So yan, ito yung mga formang naka-pixie. Hindi, may preno yung sa kanya diba? Okay, so yan lang muna. At nakikita nyo mga dinadaanan natin, merong mga dekorasyon na malapit na po ang Kapaskuhan, no? So tayo po ay dapat maging safe lagi at itawid natin ang 2025 ng safe, walang aberya, disgrasya at walang maputukan sa darating na New Year. Okay, yun lang po muna, guys. Maraming salamat sa pagsuporta lagi, as always. Thank you. Stick si kuya, walang helmet, katabi niya dito polis nagte-text wala natin, hayaan natin siya. Sitayin no.
Tingnan natin yung gagawin niya. Kala ko sabihan niya eh. Kukulit ng mga tao eh. Tawa na tayo. Nag-aaway na naman. Nung nakaraan din may nag-aaway sa motor. Naku po, huwag niyang gagawin yan. Mandidisgrasya kayo ng ginagawa niya. Tinaloy. Parang lasing yata eh, kaya butan natin presta. Oh, tatalo no. Oh. Ayun na, yari ka. Ayun na. Tatay, nag-aaway. Nag-aaway sila guys. Ayan o, meron na rin tayo dito sa Japan guys. So okay, once again Marvin Chua Motovlog po. Maraming salamat po. Salamat din po sa mga nag-subscribe. Subscribe okay. Bulol pa no?